Ay, wala ka bang magawa ngayon? Naboboring ka ba sa loob ng bahay nyo? Naghahanap ka ba na pwedeng gawin bukod sa pagse-cellphone? Tara kapatid, ano pang hinihintay mo? Magpabangs na tayo. Ha? Wala akong buhok. Ha? Ay. Bangs experience. Isa talaga sa mga dahilan kung bakit nagbabangs or nagkakabangs ang isang tao is yung kapag umaangat ang level ng pagka-boring. Naalala ko nung high school ako, wala kaming ginagawa nun at may mga sari-sarili kaming mundo at ginagawa para maibsan ang kaboringan. May mga nag-uuno, nagkikwentuhan, nag-aaral, naglalaro ng kung ano-ano, tas naggugupit ng buhok. Nalaman ko na lang na naging pagupitan na pala yung bandang likuran ng classroom namin. Nakita ko na lang yung kaklase ko na ginugupitan na ng bangs yung isa ko pang kaklase. Uy, pantay ba yung gupit mo? Dapat pantay yan ha. Kinakabahan naman ako sa'yo. Oo be, wag ka lang magalaw. Yung pangalan ng section namin na 8 Jupiter naging 8 Jupitan na dahil sa gupitan session na nagaganap sa likod ng classroom namin. Ngayon naman, samahan niyo akong balikan yung mga panahong nakararamdam ako ng matinding pagka-boring. So, nasa bahay ako noon, walang ginagawa, nag-iisip ng pwedeng gawin. Nang biglang, boring. Magbangs kaya ako? Abay, biglang pumasok sa isip ko na maggupit ng bangs. Kaya naman ang ginawa ko kumuha ako ng gunting sa tindahan namin. Kaya ang ending nagmala hairdresser ako sa sarili ko. 5 minutes later. Gusto ko rin naman talagang magupit ng bangs nung mga panahon na yon. Kasi, feel ko, ang lapad ng noo ko nun. Yung bang pwede ng paglandingan ng eroplano? De joke. Bale, naisipan ko na magbangs nun para matakpan ng aking noo. Hindi naman talaga ganun kalapad yung noo ko nung bata-bata pa lang ako. Pero kasi simula nung nag-grade 4 ako, nakaugalian ko ng palaging magtali ng ponytail. Hindi lang sa school ha, pati sa bahay. Yung bang 24 hours akong naka-ponytail. At ang malala pa doon, gusto kong naka-flat lang yung buhok ko. Yung bang dapat walang ni isang hibla ng buhok yung tatayo sa ulo ko. Kaya ang ginagawa ko noon, nilalagyan ko ng gel yung buhok ko pagkatapos ko magtali. Minsan pa nga nagsusuot ako ng hairband para sureness na walang tatayo na buhok. At dahil nga sa ganon ang aking hair routine nung mga panahon na yon, napansin ko na parang lumalapad lalo yung noo ko. Kaya pagtungtong ko ng high school, binago ko na yung estilo ng pagtatali ko para naman din ako magmukhang itlog. Charot, nagpo-ponytail pa rin ako, pero yung hindi na masyadong banat yung anit ha, yung sakto lang. Hindi ko kasi talaga trip noon ang maglugay lang ng buhok. Naiinitan kasi ako pag ganun. Init! Nagtatali rin naman ako ng ibang style, pero mas lamang talaga ang ponytail. So balik tayo sa bangs. Nung pagkagupit ko ng buhok ko, nagustuhan ko naman. Medyo. Simula nung ginupitan ko ng bangs ang sarili ko, di ko maiwasan na mailang lalo na kapag papasok ng school. Kasi sobrang tagal na mula nung may bangs ako. Grade 2 pa ata ako nung huling beses akong nilagyan ng bangs ni mama. Nung time na nagupit ako, mga nasa grade... Ay, di ko na matandaan. Basta yun na yun. Di na ako sanay na may bangs. Dagdag ko lang din. Alam niyo ba na sabi nila, nakakabata raw tingnan kapag may bangs. Simula kasi nung nagupit ako ng bangs, feeling ko mas bumata ako tingnan. Chardy ko sure. At saka ang saya rin yung kapag iniihipan mo yung bangs tapos aangat-angat.
Uy, ginagawa mo dyan? Pero ayun nga, wala pang isang linggo, nagsisisi na agad ako na ginupitan ko yung buhok ko. At iniisip na, sana kasi di ko na lang ginupit Sana kasi nanood na lang ako ng TV. Sana kasi di ko kinuha yung gunting. Sana kasi. Napagtanto ko ng init pala sa pakiramdam kapag may bangs, lalo na kapag tag-init. At kapag mainit yung panahon, nagmumukha akong basang sisiw kasi yung bangs ko naliligo na sa pawis. Nagtataka nga ako sa mga ibang may bangs kasi kahit na mainit na, fresh pa rin silang tingnan. Habang ako, ano kayang sikreto nila no? Paano nila napapanatili ang fresh looking face? Anyway, ang ginawa ko na lang is kinuha ko yung hairband ko at sinuot ko para hindi bumagsak yung bangs ko. Diba? Parang ewan lang, gugupit-gupit ng bangs tapos i-hairband lang din pala. Kaya simula nun, nangako ko sa sarili ko na hindi na ako magbabangs kahit kailan. Ay, napako ang pangako ko. Sa pagkakataon na to, di na pagka-boring yung dahilan ba't ako nagupit ng bangs ulit. Guess what kung ano naman ang dahilan ngayon? Abangan sa part 2 ng bangs experience. Char, kwento ko na rin pala dito. Di ko na pahahabain. Noong mga time kasi na yon, may hinahangaan ako. Uy, ikaw Ayoko na sanang balikan pero para sa inyo, sige. And sa sobrang kilig at saya ko nga nun, kasi syempre may hinahangaan Yung nasa isip ko nun, magbangs kaya ako. Parang mas okay ata akong tingnan kapag may bangs. Mas magiging confident siguro ako kapag may bangs ulit ako. Tas, baka mapansin niya. Cringe. And yon, nagmala hairdresser na naman ako. And gusto ko pa nun is yung mala Korean na bangs. Yung may mahabang gupit sa gilid. Pero no, expectation versus reality talaga. Parang tinabas na ewan yung buhok ko nun. Kaya ayun. Kaya bukod sa pag naboboring tayo, iwasan din nating humawak ng gunting kapag kinikilig tayo. Baka kasi bandang huli, di natin magustuhan yung kalabasan. Lalo pa pag nabibigla tayo. Kaya pag-isipan nating mabuti. Okay?